Tayo na po idadako na sa pinakamalagang bahagi ng ating mga banal na gawain sa mga sandaling ito. Mga minamahal, kaya po, mga minamahal, aki po inanyayahan. Tayo pong lahat ay tayo po ay tumayo at tayo po ay magbigay galang sa banal na salita ng Diyos na dalhin po sa atin. Ating po beloved mga aral, ating po beloved on the preacher, Edwin Monte. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At God bless you po ating mga kapatid, Brother Rolly. Praise God, hallelujah. Purihin po ang ating mga pinuntahin po lahat, mga minamahal ko. Sama-sama po manalangin, mga minamahal ko. Let us pray, hallelujah. Dear Merciful Father, great God, Savior Jesus Christ, hallelujah, through the living prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Rudy Estrada Almeida. Oh Lord, we thank you so much for the anointing every part of service today. Most of all, your sweet Holy Spirit moving our midst, oh God. Once again, Lord, hallelujah, forgive our sin, oh Lord, open the mind and understanding, bless them, oh Lord, and bind the power of darkness, them who believe and doubt cast out in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At bago lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Rudy Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God, and always remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Linis Almeida. Praise God, the beloved children, the whole family, sa lahat mo ng ating minamahal na mga kapatiran, ating mga baguhan, mga datihan, ating mga webcast viewer, mga minamahal ko, sa lahat ng ating mga, praise God, ating mga newcomers sa mga oras nito, mga minamahal. Purihin po ating dakilang Diyos. Hallelujah. At sa mga oras nito, mga minamahal ko, tunay po na napakahalaga po, mga minamahal ko, na sinasabi ng Biblia, mga minamahal ko, na mahalin po natin ang iglesia, mga minamahal ko. Praise God. Christ also loved the church, mga minamahal. So ating munang basahin, dito po tayo sa Ephesians chapter 5, verse 25. Kindly po sa ating mga Bible reader. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. From the book of Ephesians, chapter 5, verse 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Sa Tagalog, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Praise God. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, kung paano na sinasabi ng mahal na Panginoon, ang mga lalaki ay ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia, mga minamahal ko. So yung part po natin dito, mga minamahal ko, Christ loved the church, mga minamahal ko. Praise God. Hinalimbawa niya lang yung sinasabi ng malapit na kailangan kung paano mga lalaki umiibig sa kanilang asawa, ganun din tayo, mga minamahal ko. Kung ganun din, ang ating pinakamamalapi noon ay minahal niya ang iglesia. So why God loved the church, mga minamahal ko? Because He gave His life for the church, mga minamahal ko. So bakit minahal ng Diyos ang iglesia? Dahil ibinigay ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay para sa iglesia. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Sino po ba ang tinutukoy na iglesia ng mahal na Panginoon? So bago yan, mga minamahal, basahin muna natin na Romans chapter 5, verse 8. From the book of Romans chapter 5, verse 8. But God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa Tagalog, tatapwat ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Praise the Lord. Yes, hallelujah. So remember, Christ died for us. Namatay si Kristo. Nung nagkatawang tao siya, mga minamahal, bilang tao. Bakit, mga minamahal ko? Dahil po sa ating mga kasalanan. Everyone say, praise the Lord. So bago tayo tinawag ng mahal na Panginoon, nanggaling po tayo sa kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Wala tayong may pagmamalaki sa ating kapwa, mga minamahal ko. Lahat po tayo galing sa kasalanan. But we are blessed, mga minamahal ko, by the mercies of God, mga minamahal. Nandito tayo ngayon, kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah.
kinahabagan tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, hallelujah. So Apostle, praise God, Apostle Paul, mga minamahal ko, ipinangaral niya, preach to the people of Ephesians that as a man should love their wives, mga minamahal ko, just Christ loved the church, mga minamahal ko. So ipinangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso na kung paano nila minamahal ng mga lalaki ang kanilang asawa, mga minamahal ko, ganun din si Kristo. Higit na nagmamahal sa iglesia, mga minamahal. Ano po ang iglesia, mga minamahal? Praise God. Ang sinasabing iglesia, mga minamahal ko, ito po ang mga tao na mula sa makasalanan, tinawag ng Diyos at pinaging banal. Everybody say, praise the Lord. Kaya kapag tayo po ay nagkakatipon, mga minamahal, tinatawag tayo invisible church, mga minamahal. Hallelujah. Nabubuo ang iglesia kapag tayo po ay nagsama-sama na tumatawag sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kasi ang alam natin, pag sinabing church, gusali, mga minamahal ko, o isang building, mga minamahal ko. So yun po ang tawag doon, bahay-sambahan. Katulad po ngayon, ang lugar na ito nagiging banal kapag tayo po na nagkakatipon dito, bumababa ang banal na presensya ng mga Panginoon. Dito tayo sumasamba. Ang tawag natin dito, bahay-sambahan, mga minamahal ko. Ang tinutukoy na iglesia ng Diyos, tayo pong mga Kristiyano, mga minamahal ko, na inalis sa kadiliman. 1 Corinthians chapter 1, verse 2. The first epistle of Paul to the Corinthians, chapter 1, verse 2. Unto the church of God, which is it at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. Sa Tagalog. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, praise God, na mula sa kadiliman at dinala sa kaliwanagan. Ang mga iglesia na tinawag ng Diyos, mga minamahal, na tumatawag sa Kanya, mga minamahal ko. Sino po ito? Ito po, tayo po yan, mga minamahal ko, pinaging banal ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise God! Tinawag ng mga santo, sanctified in Christ Jesus, called to be saint. Tinawag tayo mga santo. Everybody say, praise the Lord! Sa Pilipinas, ang santo, 4 lang ata, mga minamahal ko. Patay na yon. Pero sinasabi ng Biblia, meron palang mga tunay na mga santo. Sino yon, mga minamahal ko? Ito po yung mga tao na inalis sa kasalanan. Sino po yan? Tayo po yan, mga minamahal. Wala na tayo sa kasalanan. Everybody say, praise the Lord. So kung wala ka na sa kasalanan, lumalakad ka na ng matuwid sa harapan ng Diyos. Sabi ng Biblia, called to be saint. Tinawag tayong mga santo, mga minamahal. At tayo po yung tinutukoy na iglesia ng Diyos, mga minamahal ko, Church of the Living God. Buhay na iglesia ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Bakit sinasabing buhay na iglesia ng Diyos, mga minamahal ko? Sapagkat dito po ay kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, mga minamahal. Hallelujah! Praise God. Pinagpala po tayo ng mahal na Panginoon. Puri ng mahal na Panginoon. So why love the church? Because we are a part of Christ, mga minamahal ko. So bakit natin dapat mahalin ang iglesia? Dahil tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo, mga minamahal ko. 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Hallelujah, praise the Lord. From the book of 1 Corinthians, chapter 12, verse 27. Now, ye are the body of Christ and members in particular. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Amen. Amen, praise God, hallelujah.
Ye are the body of Christ in member and particular. Mga minamahal ko. Tayo po ay sama-samang sangkap ni Kristo, mga minamahal ko. At kailan nangyari yan, mga minamahal ko? When we become a part of our loving God, mga minamahal ko. Sabi rito, since we accepted Christ in our lives, mga minamahal ko. Mula nung tinanggap natin si Kristo, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po ngayon ay kabahagi na sa katawan ni Kristo. Naintindihan po ba natin, mga minamahal? Hallelujah. Sabi ng Biblia, tayo po'y isa na sa katawan ni Kristo. At nang mula nung tanggapin natin si Kristo, naging bahagi na tayo, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, praise God, hallelujah, ang buhay natin ngayon, mga minamahal ko, ay wala na doon sa dati nating buhay. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Praise the Lord, hallelujah. The second epistle of St. Paul to the Corinthians, chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sa Tagalog. Yes. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Amen. Praise God. Kaya kung tinatanggap natin, mga minamahal ko, na tayo po'y kabahagi na ng katawan ni Kristo, sabi ng Biblia, mga minamahal ko. Praise God. Ito na ngayon ang magiging buhay natin, mga minamahal. Tayo na kay Kristo na, ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, all things are passed away. Ano po yung mga lumang bagay? Ito po yung lumang bagay na sinasabi ng Biblia. Ito po yung mga kasalanan sa buhay natin. Yung dati natin pagkatao na sumasama ng sumasama, mga minamahal ko. So wala na yun dahil na kay Kristo na tayo ngayon. Yun ang dapat na makikita sa atin, mga minamahal. Yun ang dapat na makita sa atin. Wala na yung pangit na ugali, mga minamahal. Kasi binago na tayo. Bago nilalang na tayo. Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. So kung bago nilalang ka na, wala na yung dati mong pagkatao. Wala na ang bisyo, wala na kalayawan, wala na yung pagiging masamang ugali, mga minamahal. Oh, wala na yan. Praise God. Binago na tayo. Everyone say, praise the Lord. Hindi po yung pagkatapos ng ating gawain nag-iisnaban ng iba. Meron ba niyan? Sana naman po wala. Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. Praise God. Baka naman may utang. Everyone say, praise the Lord. So pag-usapan natin utang, mga minamahal. Alam nyo, hindi naman masamang mangutang eh. Ang masama, hindi ka nagbabayad ng utang. Kung hindi mo kayang bayaran ang inutang mo, makiusap ka na lang doon sa pinagkautangan mo. Halimbawa, nagkautang ka ng 5 milyon sa kanya. Halimbawa lang. Paano mo mabayaran ngayon? Kasapon mo yung kapatid mo, Brad, baka naman pwede na isettle yan para makabayad ako sa'yo. Pwede bang 5,000 na lang kada buwan? At least, nagbabayad ka. Kesa yung tinatakasan mo. Everyone say, praise the Lord. Ikaw na nangutang, ikaw pang galit doon sa naniningil sa'yo. Mga minamahal, meron ba? Everyone say, praise the Lord. So yung po minsan, ang nagiging sanhi minsan Pagtaas ng church, nag-iisnaban sila. Bakit? Tinatakasan na. Mga minamahal ko, samantalang nung mangungutang, ang galing-galing. Ang dami pa na sinasabi, sis, ang ganda naman ng damit mo kahit mukhang kortina. Ang ganda naman ng, Brad, sabi niya, ang ganda ng gupit mo, siya ka nagpagupit. Mga minamahal, so maraming sinasabi tayo nung nautangan na. Mga minamahal, ayaw na magpakita. So wala na dapat yan sa atin. Yung gawain na yung gawain po yan ng hindi Kristiyano, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, all things are passed away. Kaya nga, ating mga pastor, ating dearly beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almera, then time prophet of a loving God, sabi niya, pag may nangutang sa'yo,
Halimbawa, nangutang sa'yo 1,000. Hindi mo kayang bigyan ng 1,000, hindi mo kayang pautangin. Bigyan mo na lang siguro kahit 50 pesos. Pero wise din yung nangutang. Teka, bibilangan ko nga sabi, bibigyan ng 50 pesos. Ang daming utangan, di nakabuo din ng 1,000. Mga minamahal. So, hindi po yun. Tayo po mga Kristiyano, ayaw natin tayo po ay makaagrabyado ng tao. Lalo na sa ating kapwa mananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Kaya yung may utang, magbayad na, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hindi kayo marapture, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, all things are passed away, yung masasamang ugali natin, alisin na yan ng mahal na Panginoon, binago na tayo ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, praise God, behold, all things are become new. Bago na. Pag sinabing bago na, mga minamahal ko, talagang nagbago na. Mga minamahal ko, inalis na yung mga kasalanan sa buhay mo. Magkakaroon ka ngayon ng kapayapaan, kagalakan sa puso mo, mga minamahal ko, kagalakan na kahit na nag-iisa ka, masaya ka, na nagpupuri sa Diyos. May kapayapaan ka, mga minamahal ko. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal ko, we are the part of the body of Christ, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Ngayon kung tayo po'y bahagi na ng katawan ni Kristo, mga minamahal ko, sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal ko, hindi na tayo ngayon ang nabubuhay sa ating mga sarili, mga minamahal ko. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal ko, I am crucified with Christ, mga minamahal. Ako'y napako na. Nakasama ni Kristo. Galatians chapter 2, verse 20. From the book of Galatians, chapter 2, verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave me for me. Sa Tagalog, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Yes, Amen. Praise the Lord. hallelujah. Puri ng mahal na Panginoon. I am crucified with Christ, nevertheless, I live yet, not I. Sabi ng Apostol Pablo, but Christ liveth in me, mga minamahal ko. Yung buhay niya, nung makilala na si Kristo, mga minamahal ko, nung siya po'y naging bahagi na ni Kristo, mga minamahal ko, sabi ng Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay para sa aking sarili. Ang kinabubuhay ko ngayon, dahil sa mahal na Panginoon, yung pananampalataya na meron ako ngayon, ito na ngayon ang buhay ko. Nasa kalooban na ng ating dakilang Diyos. Dahil kung ikaw pa rin ang nabubuhay sa sarili mo, mga minamahal ko, hallelujah, maaring mawala sa iyong kaligtasan, mga minamahal ko. Dapat, ang ikinabubuhay mo ngayon, yung kalooban na ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Because we are the part of Christ, the body of Christ. Mga minamahal ko, nandun na tayo, sumusunod na tayo sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. Sabi ni Apostol Pablo, ang kinabubuhay niya ay si Kristo na umibig sa kanya, mga minamahal ko. Hallelujah. And because we are the member of particular for the body of Christ, you have to love the church, mga minamahal ko. Ibigin natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Ibigin natin ang iglesia, mga minamahal, kung paano si Kristo, ang ating mahal na Panginoon, ay umibig sa ating sa church, mga minamahal ko. Now, how you show your love to the church? Paano natin may papakita ito, mga minamahal ko? Hallelujah. Ang ating mahal na pastor, ating beloved na pastor, mga minamahal ko. Grabe po yung pagmamahal nila sa church. Mga minamahal ko. Grabe yung pagmamahal nila sa mga kapatiran, sa ating lahat, mga minamahal ko. Sipin nyo, mananalangin sila for 40 days, 90 days, para tayo ipanalangin, para tayo magkaroon ng kaligtasan, para tayo pagpalain ng ating dakilang Diyos, para tayo gagaling sa ating karamdaman, para hindi tayo mawala sa paglilingkod ko sa Diyos. Ayaw ng mahal na pastor, lalong-lalo at pinakamamala Panginoon, ayaw na merong manalaglag sa atin, mga minamahal. Mawawala sa atin sa paglilingkod ko sa Diyos. Ayaw po ng mahal na Panginoon.
ating mga pastor, grabe panalangin, mga minamahal ko. Hallelujah. Mga minamahal, yung pagmamahal nila sa iglesia, mga minamahal ko, paano natin papakita ito, mga minamahal ko? Mahalin natin ating kapwa, mga minamahal ko. Mahalin natin ang iglesia. We are the brother's keeper and sister keeper, mga minamahal ko. Paano mo mahalin ang kapwa mo, mga minamahal ko? Dahil meron lang bang binibigay sa'yo? Nagre-regalo sa'yo, mga minamahal? Paano mo siya mamahalin, mga minamahal ko? So yung pagmamahal mo sa Kanya, nandun yung pagpapaalala mo na kailangan niya maglingkod sa Diyos. Huwag siyang mawala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kung nakagawa ng pagkakamali, mga minamahal, paalalahanan natin. Pabalikin natin sa gawain, mga minamahal. Hallelujah. Dahil sabi ng Biblia, kung paano during the time in the Old Testament, remember, mga minamahal ko, si Cain at si Abel, mga minamahal ko, nung pinatay ni Cain, si Abel, mga minamahal, hinanap ng malapay noon kay Cain ang kanyang kapatid. Asa ng iyong kapatid? Very significant, mga minamahal ko. Hindi lang si Abel, hindi lang si Cain ang tinutukoy doon, kundi tayo, mga minamahal ko, dahil tayong lahat, hallelujah, ay membro ng iglesia, mga minamahal ko. We are the body of Christ. Hallelujah. We are the church member, mga minamahal. So mahalin natin ang ating mga kapwa, mga minamahal ko. Hallelujah. Sapagkat tayo po, sabi ng Biblia, remember the church is the group of people who are called by God, removed from the darkness and brought to light, mga minamahal ko. Tandaan natin, tayo po lahat ay sama-samang sangkap ni Kristo na hinango ng Diyos mula sa kadiliman at dinala sa kaliwanagan. We are the body of Christ and member in particular, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, praise God, 1 John chapter 4, verse 7. Praise the Lord, hallelujah. From the book of 1 John chapter 4, verse 7. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Sa Tagalog, mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. Yes, hallelujah. Beloved, let us love one another, for the love is God of God. Everyone that loveth is born of God and knoweth God. Nakakakilala sa malapay noon. Ang mga tao, ang mga Kristiyano, na anak ng Diyos na umiibig sa kanyang kapwa, sabi ng Biblia, ay nakakakilala sa ating mahal na Panginoon. At ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya mahal na Panginoon, inibig niya ang church, inibig niya tayo, mga minamahal. Hindi basta-basta ang pag-ibig ang ginawa niya, hindi sa mamagitan ng pananalita lamang, ibinigay niya ang kanyang sarili, mga minamahal ko. At sabi ng Biblia, paano mo ipakita ang iyong pagmamahal sa mahal na Panginoon? Hallelujah, sa iglesia, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, praise God, hallelujah, na ating mahalin ang iglesia, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, praise God, love one another and submit yourself to the church. Isubmit mo yung sarili mo sa church, mga minamahal ko. Because we will not be able to love the church if you will not submit yourself, mga minamahal ko. Hallelujah. Hindi mo masasabing, hindi mo mamahalin ang church, hindi mo masasabing mahal mo ang church kapag hindi mo sinuko ang sarili mo sa iglesia. Everybody say, praise the Lord. So pag sinuko mo na ang sarili mo sa church, mga minamahal ko, gagampanan mo na ang tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Obey them that have rule over you. Mga minamahal ko, magpapasakop ka na doon sa mga nangunguna sa church, mga minamahal ko. Walang iba kundi ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almera, then time prophet of Balabing God. Ating beloved ng pastor of the beloved children. Mga minamahal ko, sino extension, mga minamahal ko? Yung mga naatasan
sa mga gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil napakalawak ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating mahal na pastor, nanalangin sila na magkaroon sila, mga minamahal ko, na sila po'y magkaroon ng mga kabalikat, mga minamahal ko. So nandyan po ang mga inatasan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi ng ating mahal na pastor, sabi ng Biblia, Hebrews chapter 13, verse 17. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Hebrews, chapter 13, verse 17. Obey them that have rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, and they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo, at kayo pasakop sa kanila, sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang nangagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis. Sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Submit yourself, mga minamahal ko. Hallelujah. Doon po sa mga namiminuno sa inyo, pasakop kayo sa kanila, sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang silang nagsusulit upang gawin nilang may kagalakan, mga minamahal ko. Sila ang nagpupuno, mga minamahal ko, ng kakulangan natin. Tulog pa tayo, pero ang ating mga pastor, nananalangin na, mga minamahal ko. Praise God. Ang mga naatasan ng mahal na Panginoon manggagawa, mga minamahal, magawain natin sa iba't ibang probinsya. Saan man, mga minamahal ko, naroon. Madaling araw pa lang, meron na nagpupuri, mga minamahal ko. Hallelujah! Saan tayo makakita niyan? Marami mga church, mga minamahal ko. Pero makita ninyo, asan yung kanilang mga pastor? Asan yung mga kanilang mga sinasabi ng mga obispo? Asan sila, mga minamahal ko? Doon sa amin, sa Tarlac, mga minamahal. Halos harap lang ng chapel natin doon, isang church doon na, mga minamahal, may isang church doon. Pagising ng pastor nila, anong ginagawa, mga minamahal ko? Kinakatok ako sa gate, mga minamahal. Anong sabi niya? Brad, sabi niya, umorder ka na ng itlog. Pastor yun, mga minamahal. So kinausap ko siya, nag-usap kami. Sabi ko, alam nyo, siyempre pagrespeto natin, alam nyo, pastor, sabi ko sa kanya, ang aming mga pastor, hindi po nagtitinda ng itlog. Ang aming mga pastor na nanalangin, nag-ayuno. At yan ang tinuro sa amin ng mahal na pastor. Ano sagot niya? Hindi ko yung kaya, Brad. Ngayon, hindi na nagtitinda ng itlog. Alam niyo, ginawa? Iniwan yung member, nag-abroad na. Pero ang ating mahal na pastor, ever since na ibinigay ang buhay sa mahal na Panginoon, nakita natin buong buhay nila ibinigay sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal. Kaya tayo po'y pinagpala at tinikilan Diyos. Yung kanilang membro, for 30 years, mga minamahal ko. For 40 years, mga minamahal ko, inabot na ng 40 years ang membro nila. Wala pang 40. Nabawasan pa, iba na punta pa sa atin, mga minamahal. So makita natin na tayo po'y pinagpala ng ating tinikilan Diyos. Kaya sabi ng Biblia, isabit natin ang ating sarili sa church, mga minamahal ko. Hayaan natin masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay natin. Pasakop tayo, mga minamahal ko. Hallelujah. Praise God. Pagmahal natin ang church, mga minamahal ko, mamahalin tayo ng mahal na Panginoon. Ang pagmamahal sa church ay meron pong pagmamalasakit. Pagpapahalaga. Tandaan natin, mga minamahal ko, dito tayo pinagpalo ng mahal na Panginoon sa church, mga minamahal ko. Gumawa tayo ng mabuti. Maglingkod tayo ng mabuting kalooban. Ephesians chapter 6, verse 7. Praise the Lord. Hallelujah. The epistle of St. Paul to the Ephesians, chapter 6, verse 7. With goodwill doing service, as to the Lord and not to men. Sa Tagalog, maglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yes, hallelujah. With goodwill doing service as to the Lord, mga minamahal ko, and not to men. Maglingkod tayo na may mabuting kalooban. Hindi tayo nagpapalugod sa tao, mga minamahal.
Praise God. So magpalugod tayo sa mahal na Panginoon. Mabuting kalooban yung paglilingkod natin. Wala tayong ibang iniisip paglingkuran ng mahal na Panginoon. Wala tayong, hallelujah, personal na interest, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos. Dapat pag pumunta ka sa church, mga minamahal ko, huwag mong isipin ano yung pakikinabangan mo sa church, mga minamahal ko. Dapat pag pumunta ka sa church, hallelujah, hanapin mo anong bagay na malulugod sa iyo ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi yung maghanap ka ng pakinabang sa church, mga minamahal ko. Talagang merong pakinabang kahit hindi mo hanapin yan. Anong pakinabang, mga minamahal ko? Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Pinagaling tayo. Hallelujah, ng mahal na Panginoon. Pinago ating buhay. Pinagpala tayo material, physically, mga minamahal ko. Hallelujah. So basta pagpunta mo sa church, paluguran mo muna ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Yung mga pangailangan mo, yung mga needs mo, mga minamahal ko, naka-ready na yan. Inihanda na ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Paano pa natin ipapakita ang ating pagmamahal sa church? Mga minamahal ko, Book of Isaiah chapter 1 verse 19. Hallelujah. Galatians chapter 6 verse 6. Magkasunod na pong basahin po natin. From the book of Isaiah, chapter 1, verse 19. If you be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Sa Tagalog, kung kayo'y magkusa at mga masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Amen. Yes. Praise the Lord. The epistle of St. Paul to the Galatians, chapter 6, verse 6. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Amen. Amen. Praise God. So meron tayong kusang loob, mga minamahal ko. If you're willing and obedient, you shall eat the good of the land. Sabi ng Biblia, magkukusa ka, mga minamahal ko. Pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Bakit ka pinagpala? Sobra-sobra yung pagpapala mo. Bakit, mga minamahal? Dahil para magamit ka ng mahal na Panginoon. Everyone say, praise the Lord. Hallelujah. Alam nyo, habang nagkakaloob ka, nagbibigay ka, sacrificial giving ka, mga minamahal ko, tandaan po natin yan. Hindi mawawala ng saysay yan. Lalo kang pagpapalain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Naranasan ng maraming mananampalataya, mga minamahal ko. Let us him. Sabi rito, huwag tayong magsawa. Mga minamahal ko na makidamay tayo doon sa nagtuturo sa lahat ng bagay na mabuti. Mga minamahal ko. Praise God. Ano pakikiramay natin, pakikidamay natin? Makikita natin yung mga pangailangan sa church, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. So, tulong-tulong tayo, sama-sama po tayo, mapupunuan lahat ng pangangailangan ng gawain, mga minamahal ko. Praise God. Kaya makita niyo yung Malakay chapter 3 verse 10, dalhin ninyo, pinadadala na malapit tayo, sino-offering natin para magkaroon ng pagkain. So, dalawang bagay yan. Pagkain literal at ang tinutukoy pa ng pagkain, yung mga pangangailangan ng church, mga minamahal. Mapupunuan yan. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa pagtatapat natin, pagbibigay, lalong pagpapalain ang gawain ng ating dakilang Diyos. At nakita ko po ang makatapatan ng mga kapatiran, mga minamahal ko. Alam nyo, sa Tarlac, nag-umpisa kami talagang by faith. Wala kami pinansyal na hawak. Bumili ng lupa, by faith, mga minamahal ko. Hanggang sa pagpapatayo, mga minamahal ko. At ngayon, nakalipat na kami, mga minamahal. Hallelujah. O kaya sabi ng Biblia, mahalin natin ang church, mga minamahal, dahil dito tayo pinagpapala ng mahal na Panginoon. In Old Testament, makikita po natin ang napakagandang halimbawa ng mga mananampalataya. 1 Chronicle chapter 29, verse 6, mga minamahal. So tuloy na natin hanggang basa hanggang 9. From the book of 1 Chronicles, chapter 29, verses 6 to 9. Then the chief of the fathers and princes of tribes of Israel, and the captains of thousands of hundreds and of hundreds, with the rulers of king's work, offered willingly, and gave for the service of the house of God of gold 5,000 talents and 10,000 drums, and of silver 10,000 talents, and of brass 18,000 talents, and 100,000 talents of iron. And they with whom precious stones were found gave them to the treasures of the house of the Lord, by the hand of Jehel the Gershonite. Then the people rejoiced, for that they offered willingly,
because with perfect heart they offered willingly to the Lord. And David, the king, also rejoiced with great joy. Yes, amen. Sa Tagalog, nang magkagayoy naghandog na kusa ang mga prinsipe ng sambahayan ng mga magulang at ang mga prinsipe ng mga lapi ng Israel at ang mga pinunong kawal ng lilibuhin at ng dadaanin, pati ng mga tagapamahala sa gawain ng hari. At ibinigay nila ang paglilingkod sa bahay ng Diyos ay ginto na 5,000 talento at 10,000 dariko at pilak na 10,000 talento at tanso na 18,000 talento at bakal na 100,000 talento sa ikalo. At sila'y nagsumpang may mga mahalagang bato ay nagsipagbigay ng kayamanan ng bahay ng Panginoon sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ni Jehel na Gersonita na magkagayay nagalak ang bayan dahil sila'y nangaghandog ng kusa sapagkat sila'y may dalisay na puso na naghahandog ng kusa sa Panginoon. At si David naman na hari ay nagalak ng dakilang pagkagalak. Amen. Puri naman ang Panginoon. So makikita po natin, mga minamahal ko, praise God, paano nila minahal ang iglesia, mga minamahal ko. Praise God. Hallelujah. Tinulungan nila ang church, mga minamahal. Sabi ng Biblia, ang mga prinsipe ay naghandog. Mga minamahal ko, hindi basta paghahandog, mga minamahal. Hallelujah. Praise God, nagbigay sila kusang loob, hindi na pipilitan, mga minamahal ko, may dalisay na puso, mga minamahal ko. Praise God, pag nagbigay ka ng kusa, mga minamahal ko, dalisay na puso, mga minamahal ko, hallelujah, hindi masukat, mga minamahal ko. Yung pagpapalang ibinibigay mo at hindi rin masusukat, ang ibabalik sa iyo ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya po, mga minamahal, mahalin po natin ang church, mga minamahal. Ang iglesia, pahalagan po natin ang gawain ng Malapinon dito po sa lugar ng Dubai, mga minamahal ko. Fujairah, sa Abu Dhabi, mga minamahal, mahalin natin ang gawain ng Malapinon saan man tayo naroon. Mahalin po natin ang church, mga minamahal ko. Dahil kung wala ang church na ito, nasan tayo ngayon, mga minamahal ko? Baka nandun pa tayo sa kasalanan. Pero dahil tayo tinawag na Malapinon, dinala tayo sa tunay at buhay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Tandaan po natin, maliit at malaki, mga minamahal ko, na ipagkakalob natin, ibibigay natin sa mahal na Panginoon, nagagawa natin, maliit at malaki na nagagawa natin, mga minamahal ko. So God recognized them, mga minamahal ko, just like a widow woman in the Old Testament. Basahin nyo na lang sa inyong tahanan. 1 King chapter 17 verse 9 up to 14. So basahin nyo na lang po sa inyong mga accommodation niya, mga minamahal ko. So yung babaeng baon na yun, mga minamahal ko, nirecognize ng Malapinon ang kanyang ipinagkaloob. Kung titingnan mo, yung babae na yun, mga minamahal ko, wala na siyang makakain, mamamatay na yun. Pulubi. Oh. Pero sabi ng Malapinon, inutusan si propeta Elijah, mga minamahal ko, na pumunta ka roon. At ipagluluto ka nun, sabi mo sa kanya, ipagluto ka ng tinapay. Isipin mo yan, mga minamahal ko. Wala na nga makain. Kung sa kaisipan natin, bakit dun pa? Wala na bang tao na mas makahigit pa ron sa panahon na yun na makapagbibigay siya kanya, mga minamahal ko? Bakit yung pulubi na yun, mamamatay na, mga minamahal ko? Kung titingnan natin. Pero sumunod po yung babae, mga minamahal. Anong ginawa ng Malapay noon? Pinagpala at pinahaba ang kanilang buhay. So, recognize, tinanggap ng Malapay noon yung kanyang ginawa. Kaya kung yun ay tinanggap ng Malapay yung ginawa niya, how much more tayo, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo nagkakalob, nagbigay ng buhay, nagbigay sa mahal na Panginoon, lahat ng yan, accept yan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, lahat yan ay may ganti sa mahal na Panginoon. At lahat na nagmamahal sa ating dakilang Diyos, nagmamahal sa iglesia, mga minamahal ko. Praise God, puri ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Paano tayo minahal ng Malapay noon? Lalo pang pinatunayan ng Malapay noon kanyang pagmamahal. Mga minamahal, sabi ng Biblia, sa last verse, Book of Isaiah, chapter 53, verse 55. Hallelujah. From the book of Isaiah, chapter 53, verse 5. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. And with these stripes, we are healed. Sa Tagalog, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan.
ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Amen. Praise the Lord. Amen. Lalo pang ipinakita at pinaranas ng mga Panginoon ang kanyang tunay na pagmamahal sa atin, mga minamahal ko. But He was wounded for our transgression. Sabi ng mahal na Panginoon, nasugatan siya dahil sa ating mga pagsalangsang, mga minamahal. Yung parusa na dapat para sa atin. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Inako yan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At sa mamagitan ng kanyang mga latay, sabi ng Biblia, mga minamahal, nagsigaling ang ating mga karamdaman. Tayo nagsigaling, mga minamahal. Kaya hindi po biro ang paglilingkod natin. Hindi biro ang pagtawag ng mahal na Panginoon. Kaya meron tayong tinatawag na Holy Supper o banal na hapunan. Ito'y sagrado at banal, mga minamahal ko. Inaalala natin gaano tayo kahirap iniligtas. Hindi tayo basta napunta rito na lamang, kundi ibinigay ng mahal na Panginoon ng kanyang buhay para sa Kanya. And the blood will never lose its power. Hindi mawawalan ng saysay. Ang dugo ay hindi mawawalan ng kapangyarihan, mga minamahal ko. Mga minamahal ko. At dahil sa dugo ng mahal na Panginoon, without shedding of blood, wala tayong kaligtasan dapat. Pero dahil meron dumanak na dugo doon sa krus ng Kalbaryo, kaya tayo nandito ngayon. Kung paano tayo minahal ng Diyos, dapat mahalin natin siya. Mga minamahal, mahalin natin ang church dahil ang mahal na Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay sa church, mga minamahal. Awitan natin ang mahal na Panginoon. The blood of Jesus shed for me. The blood will never lose its power. Hallelujah. Oh, the blood of Jesus shed. Yes, hallelujah. Way back on Calvary. Oh, the blood that gave us strength from day to day. It will never lose its power. Hallelujah. It reaches to the highest mountain. Hallelujah. And it goes to the lowest valley. Oh, the land that gives strength from day to day. It will never lose its power. Hallelujah. Soon with us and heart, yes, so my peace, and it tries on, yes, so my peace, oh, the blood, yes, hallelujah, gives me strength from day to day. It will never lose its power. Oh, it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley.
purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa mga oras nito, mga minamahal ko, ay po'y dadako sa ating Holy Supper, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, sa 1 Corinthians chapter 11, verse 28, but let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup, mga minamahal ko. Siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago sumalo sa banal na hapunan, mga minamahal. Sagrado at banal ang banal na hapunan, mga minamahal ko. Kaya kung kayo po, mga minamahal ko, ay merong hindi pagkakasundo sa inyong kapwa, makapag-reconcile po kayo, mga minamahal. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Na tayo po'y maging karapat-dapat na sumalo sa banal na hapunan, mga minamahal. Manalangin po tayo lahat, mga minamahal. Buksan natin ang ating mga labi sa pagsisisi, mga minamahal. Sa araw-araw nating buhay, araw-araw na ating pamumuhay, ano man nagawa natin ay kinalugdan ng Diyos, mga minamahal. Minsan umiiral ang mga kainaan pa, mga minamahal, ating pagsisiyan ito, mga minamahal, saan ka nagkulang, saan tayo nagkulang, nagkamali. Lahat tayo manalangin, mga minamahal. Buksan natin ating mga labi sa pagsisisi. Tayo maging karapat dapat sumalo sa banal. Ang puno na ito, mga minamahal. Hallelujah. Mapagpala namin, mahal na Panginoon Jesus, sa mga unos nito, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin namin po, minamahal, ginagalang kami, mahal na Pastor, mahal na Panginoon. Kapagan mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Gawin mo kami karapat dapat sumalo sa banal na hapunan, mahal na Panginoon. Sa kami nagkulang sa iyo. Ano man ang mga nasampit na mga labi namin, di mo kinalugdan, patawarin mo kami. Ano man ang mga nagawa namin, mahal na Panginoon, hallelujah. Ano man ang mga naisip na di mo kinalugdan, patawarin mo kami. Gawin mo kami karapat dapat sumalo sa banal na hapunan sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. 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 Purihin ang ating malapit na mga minamahal. Hawakan po natin ang tinapay, mga minamahal. Na yan po ay simbolo ng katawan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Bago siya pinako sa krus, mga minamahal, ginanap nila ang banal na punang ito bilang pag-aalaala nila, bilang pag-aalaala ng bawat mananampalataya sa pag-iirap ng ating dakilang Diyos. Sinabi po sa unang Korinto 11:24, at nang siya ay makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa tuwing pag-alaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay, mga minamahal. Hawakan po natin ang saro, mga minamahal ko, na may katas ng ubas. At sinabi po sa talatang 25, sa ganun ding aklat, at gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom at pag-aalaala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah.
saro ng bagong tipan. Inumin mo, maging mahali. Praise God, hallelujah. Ito ang saro ng bagong tipan. Yes, hallelujah. Praise God, hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah, praise God. Yes, hallelujah. Oh, hallelujah. Ang saro ng bagong tipan. Yan ang katuwang pinayubay. Yan ang dugong tindig. Hallelujah! Ito ang nakita. Thank you, Jesus. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus nawa. Aking patunay, ako'y kasama niyang naman. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus nawa. Ito ang aking patunay, ako'y kasama. Hallelujah! Yan naman. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus nawa. Aking patunay, ako'y kasama niyang naman. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Magbabalik si Jesus na buhay. Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! Puri na malapit mga minamahal. Hallelujah! Praise God. Hallelujah. Tayo po'y tuloy-tuloy na po sa ating mga pangailangan bago natin patanggapin ang mga baguhan. Tayo po'y dumako na po sa ating mas hiling mga minamahal. May mga problema kayo, may karamdaman, sumampalataya sa ating dakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa mga oras nito, mag-isa ating mga webcast viewer. Pwede kayo sumabay, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po'y manalangin.
Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus, batid mo po ang pangailangan ng mga anak. Mga anak mo, mahal na Panginoon, sa ano pong ito, mahal na Panginoon, hallelujah, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, especially our dearly beloved, Honorable Pastor Evangelist Willis Almeida, ipagkalo po sa kanilang buhay ang complete recovery, mahal na Panginoon, hallelujah. Ganun din po ang beloved children of God, sa lahat ay po minamahal mga kapatiran, hallelujah, sa oras pong ito, sa lugar nito, pagpalain mo po sila, anuman pong karamdaman, meron sila pagalingin mo karamdaman nila, lutasin mo mga problema, hanguin sa kahirapan, alisin niyo po ang palalamig, palulupaypay. Hallelujah! Kami abutan mong maningas, naglilingkod sa iyo. Ihanda mo kami, malapay sa pagbabalik. Pagpalay mo kami sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Ipatong po natin sa kamay sa parte ng karamdaman. Sawayin natin lahat ng karamdaman sa unat dalangin ng ating minamahal ginagalang ating mga pastor. At sawayin karamdaman sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway ang lahat ng mga demonyo na karamdaman. Demons of cancer, leukemia, asthma, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Be healed. Demonyo ng pagka-paralytico, pagka-high blood, cast out. Demonyo ng makahirapan, palalamig, kainaan, cast out. Demonyo ng panghihina, lumayo ka sa pangalan ni Jesus. Prophet Bishop, Pisces begun. I bind you, Satan, in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At bilang pananampalataya, tayo po'y hallelujah, sisigaw ng hallelujah, praise the Lord, from the top of our voices 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen. Puri po ang ating dakilang Diyos, maminamahal. At kung meron tayong mga baguhan ngayon, maging sa ating mga webcast viewer, mahalaga na kayo maglingkod sa mahal na Panginoon upang makumpleto ang inyong kaligtasan. Maminamahal ko, dapat maganap sa inyo ang 4 na susi ng kaligtasan. Ang una po'y pananampalataya. Ang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, pananalig, ang bawat lumalapit sa Diyos, sumampalatayang merong Diyos na nag-iisa. Walang iba kundi ating pinakamamalapay na Jesus. Praise God. Hallelujah. Pangalawa po, ang tinatawag na pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi, mga minamahal ko. Kasalanang pinagsisihan mo ngayon, huwag mo nang babalikan pa, mga minamahal ko. Ang pangatlo, ang sinabi ng Acts 2:38, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus ay kapapatawad ng inyong mga kasalanan. Kailangan kayo'y mabautismuhan, kaya sa ating mga webcast viewer, dumalo po kayo para kayo'y mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. At ang pang-apat, ang mahal na Panginoon gagawa niyan, ang bautismo sa banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Itaas sa ating mga kamay, praise God, sa ating mga webcast viewer, mga minamahal ko, sa ating baguhan, sabihin po ninyong mahal na Panginoon, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ko sa lahat na aking mga kasalanan. Pumasok ka sa aking puso. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at sa gawa. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Kami po manalangin sa inyo, mapagpala po namin, mahal na Jesus. Pagpalain mo po ang aming po minamahal na mga kapatiran, mga bagong kapatiran na tumanggap sa inyo, malapit na maging mga webcast viewers. Sila po manatili sa inyong gawain. Tawagin mo rin sila malapit sa paglilingkod hanggang sa pagbabalik sila manatili sa unat dalangin. Aming po mga pastor, bless them all, Lord, the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Amen. Puri po ang ating mahal na Panginoon, mami namal. So God bless you po, mami namal. We love you so much. There's Jesus loves you more and more.